Diretsahang inakusahan ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos sa kabila ng narco-list umano ng PIDEA. Pero ang PIDEA kaagad po nagpalabas ng statement at pinabulaanan ito. Andiyan na si Director Derek Carion ng PIDEA ko. Kaibigan natin to. Magandang umaga po, Director Carion, sir. Good morning, sir. Sa ngalan po ni Director General Moro Virgilio Lazo, sir. Magandang umaga po sa inyong dalawa, sir. Alright. Yes, sir. Okay. Kahapon po, nagpalabas na rin ang PIDEA ng statement doon, base doon sa sinabi ng dating Pangulong Duterte na inakusahan ng Pangulo na nasa watchlist daw ang si PBBM. Pero sa statement na ipinalabas nga po ng inyong ahensya, wala naman daw po simula nung itinatag ang inyong ahensya noong 2002. Is this correct? Pakipaliwanag nga po, Director Carion, sir. Yes, sir. Totoo po yan. At checking po sa ating records, magmula po na naitatag ang ating ahensya noong July 30, 2002, sir, kung saan pagkatapos po noon ay nabuo yung tinawag nating National Drug Information System o NDIS, na siya rin po ang intelligence database po ng lahat ng mga personalidad na napaunat kung may pagkasangkot sa illegal na droga. And ito po with inputs, of course, from the counterparts in both law enforcement and the intelligence agencies po, sir. At sa ilalim ng ating mandato under RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, regular din po pinangungunahan ng PIDEA ang pag-update po ng NDIS na ito through intelligence work. Kasama po ng iba nating mga kasamahan sa law enforcement community. Mula po sa pagkakatag ng ating ahensya at ng NDIS, wala po rito ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sir. Alright. So, yan po ay verified naman po since 2002, yes, yung mga list dyan. Yes, sir. Alright. Anyway, noong 2016, dun sa listahan ay binigay din po ng dating Pangulong Duterte na sinasabi niya na sa drug watch list niya. Naroon po ba ang pangalan din ni PBBM na galing din daw po sa inyo? Meron po ba kayong isinumite na nandoon ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, sir? Yeah. Ay, mainam po. Natanong nyo rin yan, sir. No? Tama. Nung pagdao ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte po noong 2016, meron yung tinatawag, sir, na narco-list. Opo. Or eventually po, dati po, tinawag niya narco-list or PRRD or Duterte list. Opo. Bandang huli po, no, after continuing validation and revalidation, naging ano po ito, Interagency Drug Information Database or IDID po. Opo. At maski po doon sa IDID na yan, or yung tinatawag na narco-list, wala rin po ang pangalan ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, sir. Then, di ba't nung tumakbo din si Pangulong, kandidato pa lang si Pangulong Marcos Jr. dati, 2022, yes, nagpa-drug test din siya, Director, this is Aljo Bendio, sir, no? At negatibo, yes, naman ang Pangulo, tama? Negatibo siya nun, di ba? Correct po, sir. Opo. Yes, sir. In fact, para nga po impartial, ang nangyari po doon ay hindi pa nga dito sa ating ahensya po nagtungo kasi ang ruling naman po under the Department of Health guidelines po on drug testing is that it should be any Department of Health or DOH accredited facility. Kasi, sir, ang mandato ng PIDEA Forensic Laboratory po, ibilang forensic lab, ay sa gawa ng drug test. Sa mga kawani po natin, yung mandatory, kaya nung last week po, nag-mandatory drug test kami lahat. And para po sa mga nahuhuli po natin, drug personalities. So, mas mainam nga po pag ang drug testing, para independent ay sa authorized drug testing facility na may lisensya po mula sa Department of Health. At doon nga po sa drug ating Pangulo bago yung eleksyon ay nakita naman po na negative din po ang kanyang drug tester.